Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message. Praise God. Alam niyo, every Sunday, excited po ako kasi we're doing a series on the book of John or the Gospel of John. At sa series na ito, napaka-importante ito kasi ito ay patungkol kay Jesus Christ. Kaya ang tawag po natin is Jesus Unboxed. Dahil si Jesus po ay regalo ng Diyos sa atin. Amen po? And as a gift, as we are unboxing the gift, parang the more we unbox it, the more we see the surprises that God has in store for all of us. Kaya napaka-importante ito ang aralin na ito. Bakit kamo? Kasi Jesus Christ is the very heart and soul of Christianity. Kapag maliho yung ating pagkakilala kay Jesus, kahit ano pa pong pagkasigasig na binigay natin, kahit ano pa pong pagpupunyagi na ginawa natin sa ating pagsamba, at mali at hindi yung si Jesus ng Bible, sayang po ang lahat ng yon. Kaya nga from the very words of John, the very author of the book, itong sabi niya, there are many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. Maraming palatandaan to point us to God. Itong ginawa ni Jesus, kanya lamang, these have been written so that you may what? Believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And that believing you may have life in His name. Napakaganda ho nung kanyang pangako. Isipin niyo po ang pangarap ng Diyos is for us to have life. Sa atin po, sa marami po sa atin, we think or akala natin, parang buhay tayo. Pero sa totoo lang ho, yung buhay na tinutukoy ni Jesus, yung buhay na worth living for eternity. O pag-isipan nyo, yan po bang buhay na meron kayo, gusto nyo pang walang hanggan? Yan ba yung klase ng buhay na type nyo? Yung bang pinamumuhay nyong buhay ngayon, parang worth living for eternity? Parang walang katapusan. Type nyo ba yan? Ako ayoko. Kung yung buhay na pinag-usapan ni Panlupa, yung buhay natin ngayon, parang hindi ito maganda pang eternity. Ako tatanungin, ayoko ng ganyan. Yung buhay ko, ayoko na nagmamadali ako dahil tatatraffic ako. Gusto yung klaseng ganyang buhay forever? Tapos, yung kausap mo, palagi kang sinisigawan dahil sa traffic din, sa intang ulo. Gusto mo ng ganyang klaseng buhay? Ayaw mo, di ba? Gusto mo yung anak mo, takbo ng takbo. Sabi, tumigil ka, tumpo ka na. Tapos takbo pa rin ng takbo, forever. Gusto mo ng ganyang buhay? Obviously, ayaw mo rin yan, tama ba? Gusto mo ba yung pagdating mo dito, makikinig ka ng message, tapos matutulog ka lang forever? Parang ayaw mo rin yan. Hindi, that's not the kind of life that we want. And God is offering a life that is worth living for eternity. Yun yung klase ng buhay. Kaya habang meron kang foretaste doon sa lupa, parang iniisip mo, Lord, parang ayoko na pong matapos ito. Parang gusto ko pong ituloy-tuloy na ito. That if I die, I knew that life is worth living forever. Yun yung sinasabi ni Jesus. Hindi yung parang nag-exist ka lang. Alam mong nabuhay ka because you found life from the Lord. Yun yung ino-offer niya. Hindi existence. Yun ang isang malungkot na reality. Marami nag-e-exist pero hindi nabubuhay. Nagkakaintindihan tayo? Pero ano ang sikreto? Sabi niya, you must believe that Jesus is the Christ. Kaya nga mapapansin niyo si Peter, last week, sabi ni Peter, nung tinanong kasi, yung mga alagad, nung nagturo na si Jesus, itong problema eh. Bang nagturo na si Jesus, may mga bagay na hindi kaaya-ayang tanggapin ng mga tagapakinig. So, nung nagtuturo na siya, parang hindi na matanggap yung sinasabi ni Jesus. Kaya parang kontra sa kanilang normal na paniniwala. Eh, sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Kasi almost every one of them left except for the 12. At itong sabi niya, so Jesus said to the 12, you do not want to go away also, do you? Sabi ni Simon Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And sabi niya ganon, we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Now, pag-isipan niya ng mabuti. Sabi niya, Lord, saan pa kami pupunta? He came to a point in his life, ni Peter, sabi niya, wala na kami ibang pupuntahan. You have the word of eternal life. Yun ho yung challenge dito. Kaya ho, napaka-importante na tama yung ating pinag-uusapang Jesus. Now, tinasabi niya that you may believe that Jesus is the Christ. Anong ibig sabihin ng the Christ na yan? What does Christ mean? Yan ba yung apelido ni Jesus? Kasi ibang tao parang kailangan may apelido eh. Kunyari, Bong, Saking. Hindi.
yan, hindi yung Christ, hindi niya apelido yan. Meron ho yang mas malalim na kahulugan. And for most of us, minsan hindi na nga natin tinatanong eh. Imagine niyo sa tagal na nating pinag-uusapan ng John, ilang linggo na tayo nag-uusap tungkol sa book of John. And sabi that we might believe that Jesus as the Christ. Pero to so many of us, hindi natin talaga alam kung ano yung Christ. Sige, tanong niyo yung katabi niyo, anong ibig sabihin ng Christ? Okay. Satisfied ba kayo sa sagot niya? Hindi, no? Ako rin eh. Hindi ko narinig. Kasi pag-iisipin niyo mabuti sa maraming tao, pag tinanong, ano ba ibig sabihin ng Christ? Basta. Yun na yun. Hindi, anong ibig sabihin? So, yun ang ating pag-uusapan. Alam niyo, napakaganda. Kasi, pansin niyo, kaya hindi natin tinatalakay yan kasi merong tamang kabanata na yan ang pinag-uusapan. Okay? So, ang ating topic ngayong gabi is Jesus is the Christ. So, be Christ committed follower. If Jesus is the Christ, there is no other standard of following Jesus but commitment. Paano niyo nalaman na committed kayo? Ganito yan, merong isang bata, mahilig siya, tawag niya doon puppy love. Kukuha siya ng puppy, habang maliit pa, love niya. Pag tumanda na, binebenta niya na o kaya pinamimigay. Ayaw na ayaw niya pag tumanda na yung puppy. Alam niyo, ganun ang minsan ang parang sigla ng tao. When they love Jesus, sa simula ang saya-saya. Parang they enjoy it, parang ganun. Sabi ng Lord, may realidad ng buhay. Parang mag-asawa, may tinatawag silang reality bites. Narinig niyo na yun? Pag bago mag-asawa yan, parang lahat ng nakiisip mo, ang ganda-ganda. Malagi kaming kakain, magsusubuan, ganyan. Tapos papainumin ko siyang tubig, ano kami ng tubig, ganyan. Ang realidad niyan, una, wala kang isusubo sa isa't isa. Magkakaubusan. Dati parang isip niya, parang walang katapusan ng pagkain. Naku, pag nag-asawa ka na, parang ang saya-saya, dami pagkain. Kasi nung binatang dalaga, parang may balon na kayamanan eh. Di ba? Parang nililibre ka lagi. Ano pa gusto mo? Ano pa gusto mo? Nung mag-asawa na, gusto mo na naman yan? Gusto mo na naman yan? Gusto mo na naman yan? Iba na yung tono, no? Iba na. Kaya yung subuan na gano'n, iba na. Parang wala na isusubo. Nagkakaubusan. So parang hindi na, yung reality nandun na parang, may katapusan pala ang pera. Nung binatang dalaga, parang hindi na uubos. Kasi siyempre, hindi kayo nagbabayad ng kuryente, hindi kayo nagbabayad ng tubig, lahat magulang ninyo. Ngayon na mag-asawa ka na, nakaganti na sila. Ikbayad ka na lahat. Huli, di ba? Bigla mo na-realize, ang konti lang pala ng kinikita ko. Ayan, reality bites na yan. Tama? Yung babae na nangangarap na ikaw ay mapagsilbihan, ipagpaplansya ka ng damit. Naiisip niya, ipagpaplansya ka ng damit, ipagluluto kita. Tapos ang realidad pala, nung napangasawa mo na, araw-araw pala ito nagbibihis. Mayat-maya kumakain. Luto ako ng luto. Wala namang ilulutuin. Yun ang mga realidad tama? So biglang parang yung pag-ibig na nag-uumapaw, unti-unting nawawala. Pero ang mga committed, no matter what happens, they will love each other forever. Tama? Yan ang commitment. Yun ang sinasabi dito. If Jesus is the Christ, then hindi lang dahil masaya, dahil walang pagsubok, dahil walang problema, we love Jesus. Hindi. With or without. May bagyo o wala. May umuulan o hindi. I will worship Him and I will serve Him. Nagkakaintindihan? Yun ang challenge ng Diyos sa atin. So God wants us to be Christ-committed follower. Now, simulan natin ang kwento. In John chapter 7, verse 1, after these things, Jesus was walking in Galilee, for He was unwilling to walk in Judea because the Jews were seeking to kill Him. Now, para maintindihan ninyo, yung chapter 6 at chapter 7, mayroong mga 6 hanggang 7 buwan na gap. Okay? Hindi yan yung parang kasunod, the following day, hindi ganon. After 6 to 7 months, ito na nangyari. So marami nang nakaganapan na hindi na binanggit ni John kasi John was very specific in his purpose of introducing Jesus as the Christ. So yun ang kanyang purpose. Hindi niya kailangan ibigay lahat ng mga pangyayari. Unlike in the other Gospels, barang talagang ang intention ng Luke, for example, is the chronological event of the life of Jesus. Sa Matthew naman, he wants to present Jesus as the King. Parang may kanya-kanya silang purpose. So here, ang purpose niya is to present Jesus as the living God, the Son of God.
Now, ang sabi niya. So, from chapter 6 to 7, merong 6 hanggang 7 buwan na gap. Now, listen to this. Ano napansin niyo kay Jesus? He was unwilling to walk in Judea because the Jews were trying to kill him. Imagine, here is God, Jesus, in the flesh. Marunong mag-ingat. Kasi minsan, yung mga tao, sinisisi ang Diyos sa kanilang kapahamakan. Pero pag inisip mo na mabuti, hindi sila nag-iingat kasi isip nila Christian sila eh. Kaya minsan sasabihan mo yung mga bata, di ba? Huwag kayong magpagabi. Walang problema. I belong to God. The Lord will protect me. Pag na-rape, why? Kasalanan mo, ba't ka nagpapagabi? Alam niyo, maraming ganyan nagsasabi sa akin, alam mo kung talagang sa Lord ka, dapat hindi ka nag-iipon, hindi mo na kailangan mag-ipon, you trust in the Lord. Alam mo, simple lang yan eh. Kung talagang kay Lord kayong lahat at ganun ang paniniwala nyo, umalis kayo ng bahay, wag nyo na ikandado. Wag na kayong bibili ng kandado, sayang. Because you belong to God. Alam niyo, yun ang mali kahit sa investment. Friends, if you are a Christian, it does not excuse us to become stupid. Tama ba? Ulitin ko, Christianity is not an excuse for our stupidity. Ang Christianity, tinuturuan din tayong maging wise. Kaya sabi ng Bible, a prudent man, when he sees danger, he hides from it. Nagkakaintindihan tayo. Kasi yun ang, minsan ang extreme eh. Basta sa Diyos, okay lang lahat. Hindi ho. Hindi ho. Kailangan pinag-iisipan even in your investment. You have to think about it, you pray about it, you study about it. If you want God to bless you, then do what is necessary as a human being. Kaya huwag kayong magtaka, bakit yung hindi Christian, siya pa yung bine-bless? Inaaral nila eh. Ipag-isipan nyo na mabuti yung Starbucks na lang, for example. Kape lang yan eh. Inaral pa anong klase ng kape. Mayroong Arabica, may Robusta. Pinag-aaralan pa nila yon. May pinag-aaralan pa paano maggawa ng mga flavorings ng kape. Kape lang yon. Ang halaga, isang maliit na klaseng kapeng ganyan, 100 mahigit. Sa kalokohang kape, ang mahal-mahal. Inaral nila yun eh. Tapos tayo magmamalaki, eto, barako to, ha? Mura-mura, 5. Ba't hindi ka umunlad? Kasi hindi ka willing to go to the path of studying, the diligence of knowing. Kaya Christians, you want God to bless you? Then understand the ways of the Lord too. Nagkakaintindihan po? Kahit sa pag-aaral, mga estudyante, sino mga estudyante dito? Minsan natutokso kayo, nakala nyo prayer lang pray, papasa na, no? Sabi niya, Lord, pag-pray mo ako, pastor, papasa ako. Pag-pray mo, kahit ipag-pray kita kung hindi ka nag-aaral. Yung iba nga kung mag-pray, nandun na sa exam, Lord, tulungan mo ako. Hallelujah. Sagot ng katabi mo yan. Naku, yung sabihin, huwag ganon. Aral ka din. Kasi, kaya nga ako nung nag-aaral, kasi nagtitiwala ako, the Lord will answer my prayer. Tama ba? The same thing with Jesus. He knew that He has a plan. He knew that He had to die on the cross. He cannot die on the street. He cannot die walking in Judea. He needs to die on the cross, so He needs to protect Himself. He needs to avoid danger. Tama? Now, let's continue. Now, the feast of the Jews, the feast of booths, was near. Now, ano tong feast na ito? In Israel, there are several feasts. Actually, there were 7. Pero, merong 3 major feasts that the male or the men should go to Jerusalem. Yung una is the Feast of Passover, kung naalala ninyo. The Feast of Passover is a celebration kung paano sila, yung naalala nyo, when the angel of death visited Egypt, tapos lahat ng may dugo na bahay, yung sa may pasimano, ganyan, sa lahat lahat lalagpas yung death, yung angel of death, which signifies that the blood of Jesus Christ, if it is in your heart, in your life, if you appropriated the death of Christ in your life, sabi niya, the death will pass over you. Kaya nga ang promise ni Jesus, whoever accepts His sacrifices on the cross will live forever. Why? Because the angel of death will pass over you. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, kaya sineselebrate nila yan. Now, 50 weeks after the Passover, medyo natawag na the day of Pentecost or the Feast of Pentecost, the Feast of Weeks. So, 50 weeks from the time of Passover, doon ho yung Feast of Weeks, the day of Pentecost, where the Lord gave His Holy Spirit. Naalala ninyo? The day of Pentecost, the birth of the church, dumating yung Holy Spirit. Ngayon, itong third na feast na ito yung tinatawag na Feast of Booths. Yung Feast of Booths, ang tawag din dyan is a Feast of Tabernacles. Okay? O kaya naman, the Feast of Sukkot. Ano ibig sabihin nun? Itong mga Israelites, they had to be reminded
of how they journeyed from the wilderness to the promised land. So doon sa area na yon, nakatira lang sila sa mga tents for 8 days. 8 days celebration yon. 8 days celebration, nandun sila nakatira to remind them that they were fed by God by sending manna, and they were given water by striking the rock. Kung naalala ninyo, di ba nawalan sila ng tubig? Kaya yung feast na yan, merong feast na dadala sila ng tubig sa altar. Mamaya papaliwanag ko sa inyo dahil related yan sa message si Jesus Christ. Now, itong Feast of Booths na to, napaka-celebrative to. Talaga sobrang saya nito. People are traveling from places to go to Jerusalem. Kaya lang, itong problema, si Jesus Christ, ang nangyari, sabi ng mga kapatid niya, bakit hindi ka pa umalis? Pumunta ka na sa Judea upang yung mga disciple mo, makita nila yung mga ginagawa mo. Na, yung mga ginagawa mo ba? Pakita mo na. Tapos sabi gano'n, dahil for no one does anything in secret when he himself seeks to be known publicly. If you do these things, show yourself to the world. Anong ginagawa ng mga kapatid? Parang sabi niya, Kuya, tandaan niyo may kapatid si Jesus ha? Si Jesus, when he was born of a virgin, nagkaanak si Mary after. Hindi na siya virgin nun. Nung virgin lang siya, nung si Jesus ang pinanganak. Nagkakanindihan tayo. So baka malito kayo, bakit? Ay, may mga kapatid si Jesus. Hindi yan chismis, totoo yan. Sinabi niya, okay? So sabi ngayon ni mga kapatid, kung talaga nagpapasikat ka, lumabas ka na para makita ng mga alagad mo. Para yung sinusundan ka naman ng mga tao eh. Bakit sila ganun? Kasi kasama nila sa bahay to si Jesus eh. Tapos he was claiming to have come from God. Tapos, kasama ka namin, ano ka ba? Kasama ka namin natutulog. Kasama ka namin kumakain. Kasama ka namin sa trabaho, karpintero ka. Ano sinasabi mo galing ka kay God? Pinagtataka kami sa'yo. Tapos, dami mo mga miracles na ginagawa. Nagpapasikat ka eh. Hindi mo naintindihan? Naapektuhan na kami. Lahat ng pinag-uusapan ka na sa labas, sabi, yung may kapatid niya, sabi ng kapatid niya, pwede ba? Kung talagang gusto magpasikat, mauna ka na, please. Yan yung sinasabi ng mga kapatid. Alam niyo sinasabi nila? Kasi hindi rin sila naniniwala kay Jesus. Mga kapatid, tandaan niyo to ha, hindi ko mo kasama ka, maniniwala sila sa mga sinasabi mo. Okay pa ba? Minsan kasi iniisip natin, makikita ng mga kapatid ko yung pagbabago ko. Relax ka lang. Mas makikita nila ang kakulangan mo kaysa mga kagandahan mo, mga pagbabago nangyari sa'yo. Kung dating magagalitin ka at hindi ka na masyadong nagagalit, minsan ka lang magalit. Pareho ka lang ng dati. Tama? Yung dating parang bigay ka ng pagkain, minsan ka lang magutom, hindi ka nagbigay. Damot ka talaga, ever. Lagi lang maalala yung mali mo. Hindi lang maalala yung mga changes. Si Jesus nga ang naalala pa rin nila yung kasama nilang kalaro nila, but they never saw and they never remember the miracles that Jesus Christ was performing before their very eyes. Kaya don't be surprised. Yung mga kasama sa opisina, don't be surprised. Relax ka lang. Kasi alam mo, only God can really make their eyes open to see the work of God. Kaya ano nangyari? So Jesus said to them, my time is not yet here, but your time is always opportune. Sabi niya, kayo, wala naman kayong problema kasi ako, I always walk by the time set by my Father. Kaya sabi niya, kayo, wala kayong problema. You don't understand the repercussion. My time to die is not yet, has not come yet. Kaya sabi ni Jesus, the world cannot hate you, but it hates me because I testify of it that its deeds are evil. Napansin niyo po ba, kaya maraming tao ayaw kay Jesus? Kasi na-expose yung ating mga kamalian. Tama? Pag-isipan niyo mabuti. Kaya pag nagtataka kayo, ba't pinishare niyo tungkol kay Jesus yung mga tao? Ayaw nila. Bakit? Kasi pagka sinare mo sa kanila, parang, pag naniwala ako kay Jesus, ibig sabihin, titigil na yung pambababae ko? Hirap pa! Ibig sabihin, pag tumanggap ako kay Jesus, magbabayad na ako ng utang? Ganun ba yun? Ibig sabihin, pagka sumunod ako kay Jesus, hindi na ako mangungopya? Pag sumunod ako kay Jesus, magbibigay na ako ng pagkain sa iba? Ganun ba ibig sabihin nito? Kaya, please, Jesus, wag. Kaya nga maraming tao ayaw nila kay Jesus. Kahit maraming bansa ayaw nila kay Jesus. Kasi bakit? It will affect their lives. Tandaan ninyo, our faith in Jesus, it will always affect the way we live. Amen? Kaya wag kayong papaniwala basta, Jesus, pero walang pagbabago sa buhay. Imposible yun. Imposible. Kasi may pagbabago eh. Simple lang. Naalala ninyo, nung pag wala pa si Jesus, pag sinabihan ka, nagagalit ka? Yung sabi mo, uy kapatid, ba't ka natutulog? Hindi ako natutulog ha, bumibikit lang ako. Di ba?
Pero pag na kay Jesus ka na, uy, natutulog ka. Thank you brother, ginising mo ako. Naalala ko kasi nung nando kami, meron dati may prayer, overnight prayer kami noon sa ministry ng pinanggalingan ko, nakapray ganyan, nakayuko ganyan. Tapos nakatulog po tagal. Kasi siyempre, di ba, pag nagpe-pray, alam mo tapos na Tapos na kasi nagkakantahan na, siya nakauyo pa. Di, ginising ko po, sabi ko, uy, kuya, tapos na po mag-pray. Amen. Hallelujah. Isip-isip ko, hindi ka na nahiya. Kasi kung totoo ka, kay Jesus ka, hindi ka na magkukunwari. Amen. Hallelujah. Sabi mo lang, ay, ganun ba? Nakatulog ako. Sorry. Naku, nakatulog ako. Kasi minsan pinatutulog naman talaga ni Jesus Naku, ano yung sabihin? Si Peter nga na naginip Nakuha ninyo? So, posible yung kaya wag di mo kailangan magkunwari. Kaya tuntua ako sa isang yung tatay, di ba, nakita niya, nanihingit sa pila dahil manonood ng sine, nanihingit sa pila. Sabi ng anak, Papa, ba't ka nanihingit sa pila? So, guilty as charged. Sorry. Doon ako sa likod. Umila sa likod. Kasi hindi nagkukunwari. Huwag ka tumigil ka yan. May singit na nga. Parang mauna tayo. Tapos sagot ka pa Di ba, Papa, Christian ka? Huwag kang pa-Christian. Pakang kita niyan. Minsan may gano'n, di ba? Yun, alam mo, walang kilala. Hindi kilala si Jesus. Hindi kilala si Jesus. Nagkukunwari lang yun. Okay? So, tuloy tayo. Kung sakali nakakalimot. Now, tuloy tayo. So, go up to the feast yourselves. I do not go up to this feast because my time has not yet fully come. And verse 9, having said these things to them, he stayed in Galilee. Now, here's the scenario. So, Jesus Christ went to the feast, pero delayed. Hindi siya agad pumunta. He did not go with the brothers. He did not go with his relatives. He went on his own. So he stayed in the Galilee for a while. Now listen. While he was absent, ano pinag-uusapan? Yun ang tanong. Ang pinag-uusapan ng tao, tinikilala nila, sino ba to si Jesus? Ito ba talaga yung Kristo? Now look at this. Tingnan niyo There was much grumbling among the crowds concerning him. Some were saying he's a good man. Others were saying, no, in the contrary, he leads the people astray. Nililigaw niya yung mga tao. No one was speaking openly of him, of fear of the Jews. Tatakot nila. Baka magalit yung mga Hudyo, kaya tahimik na lang sila. Because no-ostracize sila, o kaya pwede silang patayin because they wanted to kill Jesus. Now, let's continue. Some of the people in verse 25 naman, in Jerusalem were saying, is this not the man whom they were seeking to kill? Look at the words. Look, he is speaking publicly and they're saying nothing to him. The rulers do not really know that this is the Christ. Tama ba? Sabi niya, do they? Now, in verse 27, however, we know where this man is from. Whenever the Christ may come, no one knows where he is from. Now, si Christ na naman ang issue. Now, in verse 31, but many of the crowd believed in him and they were saying, when the Christ comes, pag dumating yung Kristo, gagawa pa rin kaya siya na mas marami pang tanda kaysa sa ginagawa ni Jesus ngayon? Yun ang sinasabi nila Now, in verse 40, some people therefore, when they heard these words, were saying, certainly, is a prophet. Others were saying, no, this is the Christ. Still others were saying, surely the Christ is not going to come from Galilee. Is he? Now, in verse 42, has not the scripture said that the Christ comes from the descendants of David and from Bethlehem, the village where David was? Now, ano napansin ninyo? They were all expecting Christ. They were expecting the Christ. Kaya ano itong Christ na ito na ine-expect nila? Kaya nalilito sila, si Kristo ba to? Hindi ba si Kristo to? Ito ba yung nanloloko lang? Ito ba yung siraulo? Ito ba yung sinungaling? O ito yung totoong Kristong inaantay natin? So they were expecting that Christ. Ano yung Christ na yan? Now, gusto niyo malaman kung sino totoo? For example, in this world, sa Pilipinas lang, hindi mo na alam sino nagsasabi ng totoo. Lahat nagtuturo ng Kristo, nagtuturo ng Jesus. Punta ka sa telebisyon, mayroong tamang daan, may dating daan. Tapos may nagtuturo sa daan. Sino totoo? Napansin niyo po ba yun? Now, how would you be sure? Totoo ba itong sinasabi itong kalbo na to? Hindi pa ako kalbo masyado, pero kalbo na rin ako, malapit na. Pero, totoo ba yung sinasabi niya? Baka nanloloko lang yan. Sino paniniwalaan mo? Then if you seek, how would you know na totoo yan? Gusto niyo malaman? Ito ang sikreto. Para malaman ninyo kung kung niloloko kayo o hindi, para malaman nyo kung talagang si Kristo ang yung sinusunod, sabi ni Jesus, if anyone is willing to do His will, he will know of the teaching whether it is of God, whether I speak from myself. Anong gagamitin yung paraan? Una, ikaw munang nakikinig. Ako ba talaga hinahanap ko lang kalwalatian ng Diyos? Or I'm searching for the approval of my friends? Ano ba hinahanap ko? Teka muna, hindi mo naintindihan. Pag ako
sumunod kay Jesus, hindi mo naintindihan, dito na ako pinanganak. Dito na ako pinanganak, hindi ako pwede magbago. Ang tagal ko na. Hindi mo na, leader na ako, elder na ako, deacon na ako. Hindi mo naintindihan, nagtuturo na ako. Katanong ko lang, teka muna, are you still willing to really know the truth? Na hindi mo iisipin yung posisyon mo sa buhay? Hindi mo iisipin yung nakaraan mo sa buhay. Ang iisip mo, teka muna, Lord, I want to really do your will. Nagkakaintindihan tayo? People will never know. Hanggat meron silang bagay sa daladala, teka muna, dito na yung mga barkada ko eh. Hindi, alam mo, talikuran ko yung mga barkada ko, magagalit sila sa akin. Hindi mo naintindihan, dito yung negosyo ko. Pag ako tumalikod dito at naniwala ako dyan sa sinasabi ng Bible, patay ako yung negosyo ko, hindi na nila ako kukunin. Hindi, kukuha na sila ng ibang supplier, hindi kukuha na sila ng ibang service provider, kukuha na sila ng iba. Hindi ko na makukuha yung contract. Tsaka, magagalit ang boyfriend ko. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya marami, alam niyo, kahit sa D-group, minsan hindi kayo totoo sa D-group niyo, hindi niyo sinasabing totoo sa makakasama ninyo. Hindi niyo sinasabi na, alam mo, mali na yung ginagawa mo. Nagulat ako, may mga D-group, nagliinuman. Bakit hindi niyo tinatayuan? Magkakaaway-away kami. Friends kami, barkada kami. Then you're not after the truth. Kaya kayo naloloko, kaya kayo nagkakalukuhan sa isa't isa. Tama ba ako? Hello? Ganon din sa mga churches. Minsan, hindi. Dito na, yung pastor namin, yung pastor namin, nanloloko yun, Kitang-kita ko, paano siya mandaya. Pero hindi ako makaalis. Bakit? Kasi dito na ako lumaki Ganon? Kapatid, ito tatatandaan ninyo. Huwag relationship. Kaya ito natutunan ko kahit sa discipleship ko po. Hindi ko in-encourage yung mga disciple na nag-a-attend sa akin, kasi disciple sila ni Jesus, na maging close sila sa akin. Close tayo, kaibigan tayo, but never come because we're friends. You come because you want to know and do the will of God. Nagkakaintindihan tayo? Kaya kahit ako, nung nalipat ako sa ibang ministry, hindi ako nagyayaya, punta na kayo dito na ako, dito na kayo. Hindi. Bakit? Sumunod kayo kung saan kayo lalago sa inyong ugnayan sa Diyos. Nagkakaintindihan? Hindi ito politika, hindi ito pakyutan. Kung pakyutan lang, talo na ako. Naku, yung sabihin, wala doon Hindi ito paramihan ng barkada, hindi ito paramihan ng kakampi. Hindi. Ito yung, yung totoo na gusto kong gawin yung kalooban ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo. That you are willing to search, you're willing to study. Kaya iba nga, nagtataka ako, they will even study the Bible and they're not allowed to read their Bibles. Pwede lang silang makinig doon sa sasabihin ng nagtuturo. Paano makokorek? Paano malalaman kung tama yung pinakikinggan mo? Hindi ka allowed magbasa. Kaya pag-isipan nyo ng mabuti. Kaya sabi ng Bible, the Bereans are nobler in character than the Thessalonians. Why? Because after listening to whom? To Paul, they examined the scripture whether it was really so. Chine-check nila. Nagkakaintindihan po tayo. At ito pang pangalawang mapapansin ninyo. Sabi niya, he who speaks from himself, look at this, seeks his own glory. Pakinggan, ano ba niluluwalhati nito? Sarili niya? But he who is seeking the glory of the one who sent him, he is true and there is no unrighteousness in him. Alam niyo, pinag-iisipan ko mabuti ito. Minsan, bakit kayo nagagalit yung iba? Nagkugulat, ba't sila nagagalit na, di ba, may marinig kayo, bakit yan lumipat? Kasi mali ang tinuro niyan, ba't siya sumusunod siya dyan? Pagtanongin mo sarili mo, bakit kayo nagagalit to? Una, if the person is just seeking for his own glory, ano ibig sabihin yan? Siyempre, pinagkakakitaan ko itong mga taon to Yung tithes nila, sweldo ko. Kaya pag nawala sila, patay ako. Nakuha niyo ba yung sabihin? Kaya nung tinawag ako ng Diyos, yan ang una ko sinabi sa Panginoon Diyos, hindi ako hihingi ng pera sa tao. Kaya Lord, kung itong will mo at tinatawag mo ako magsalita, hindi ako hihingi ng pera kahit kanino. Kaya wala nakakaalam pag may kailangan ako o hindi. Kaya ako ang bait ng Diyos kasi alam niya kung kailan ako may kailangan, alam niya rin kung kailan hindi. At alam ko naman kung saan ang gagaling, sa Kanya lang. Kaya nga pag may nagla-love gift sa akin, kahit sino, hindi ko inaalam kung sino siya. At kung alam ko man, hindi ko pinaalala sa sarili ko. Bakit? Kasi baka matukso ako, asa na kaya siya? Asa na kaya siya? Asa na kaya siya? Di ba? Buti na yung sigurado, no? Nakuha niyo ba yung sabihin?
Kaya minsan pag binibigyan ako, hindi ko na tinitignan, hindi ko binibilang eh. Pag mayroong mga lumapit ka minsan, pagka sinabi, Pastor, kailangan ko ng ganito, binibigay ko na kagad, hindi ko alam kung ano laman nun. Minsan tuwan-tuwa pa siya, ang dami nito, ba't di mo sinabi yan? Hindi kasi bakit? Kasi para gusto kong paalala sa sarili ko, everything comes from the Lord. I'm not beholden to anybody. Nagkakaintindihan tayo? Kasi yun ang sinasabi ng Diyos. Bakit kamo? Na kaya naranasan ko ng masipa sa ministry. Naranasan ko na. At walang alam kung saan ka lalapit kundi sa Diyos. At buti na lang, buhay ang Diyos. Kaya walang kaibigan. Kaya minsan kahit kaibigan mo, sasabihan mo, malito kaibigan ha. Ingat ka. Kasi pag hindi mo masasabihan, kung doon ka lang umaasa ng sarili, paano mo sasabihan na masama yung ginagawa niya kung nakaasa ka sa Kanya? Pag-isipan niyo mabuti. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya I don't seek glory from anybody. And you will know that. Kaya ganun din ang challenge sa inyo. I-test ninyo. Ito ba? Kaya ako sobrang believe kay Pastor Peter eh. Alam niyo bakit? Wala naman siyang hinihingi dito sa CCF eh. Wala naman siya tinatanggap dito. Nakuha niyo sabihin? Hindi sa pinagmamalaki yung tao. I knew that his heart is just to work for the Lord. Kaya marami dito, mga negosyante, kinalimutan nga yung mga negosyo nila para lang magsilbi sa Diyos eh. At kung kita lang ang habol, mas malaki kita nila noon. Nakuha niyo sabihin? Dito, magsasalta ka, noon pag nagtatrabaho ko, yung tao ko, pag nagsalta ako, nakikinig sila dahil boss nila ako eh. Dito, tinutulugan ako ha. Oh! Pero bakit ako nagsasalta? Tuloy pa din. Kasi hindi naman kayo eh, si Lord eh. Nakuha nyo? Naintindihan niyo sabihin? It's no longer about the respect. It is the dito pwede kang pansinin, pwede hindi pansinin. Dito pwede kang igalang, pwede kang hindi igalang. Dito binabastos ka o pwede kang itaas. Walang issue. Ang issue, si God. You want to know the truth? Seek God. Seek His glory. Huwag mong hanapin saan ka nakikinabang. Hanapin mo ano ang papuri sa Diyos, patay kung patay. Nagkakaintindihan? Now, the word Christ comes from Christos, a Greek word meaning anointed. It is equivalent of the word Messiah, or ibig sabihin Messiah. In Hebrew, so to be the Christ, so Messiah is to be the anointed one of God. Anointed one of God. Now, mapapansin niyo yung word na anointed, in the Old Testament, was being used, itong literal na binubuhusan ng oil, to anoint them for service. One is for the prophets. Prophets are those who represent God to the people. Yung isa naman, priests. These are the representation of man to God. Siya yung magmi-mediate sa tao, sa Diyos. Okay? And yung number one, yung king, they are being anointed to serve the people as king. Now, pero, mapapansin nyo, lahat ng ito, totoo kay Jesus. He was the promised prophet, He was the priest, the high priest, and He is the king. Kanya lang, itong word na the anointed one of God, ito po yung inaasahan ng mga taga-Israel, referring to the king. Bakit po? Tingnan nyo, ginamit yung word na yan sa 1 Samuel 24:6. Si David, si David was being hunted by Saul para patayin. Ano sabi ni David when he had given the chance, when he was given the chance to kill Saul? Sabi niya, far be it from me because of the Lord, that I should do these things to my Lord, the Lord's anointed. Napansin niyo? Messiah. Sabi niya, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed. So primarily, yung gamit ng the Lord's anointed, referring to the king. Ngayon, yung king represents the person who will save the people from the power of the enemies. Nagkakaintindihan? Yung king, kaya si Saul fought against the Philistines at namatay siya, and David became their king. And David conquered the Philistines, kung naalala ninyo. And there were peace during the days of Solomon because during the days of David, natapos niya lahat yung mga kaaway. Nagkakaintindihan? So yun ang idea nila. Pag yung king na ito yung tagapagligtas. Okay po? Now, kaya dito, si Jesus, meron ng hint doon pa lang sa Genesis. Si Judah, nung binigyan ng hula si Judah, the scepter will not depart from Judah. Meaning, the kingship will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he comes to whom it belongs, and the obedience of the nation is his. Sa madali sala, hindi ito mawawala hanggang sa dumating na yung tamang tao who will take this rulership. Now, sino to?
Again, in 1 Chronicles, yun din ang pangako ni God kay David when David planned to build a temple for the Lord. Ano sabi niya? When your days are over and you go to be with your fathers, Papa, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own sons, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for me. Ang isip ng lahat, si Solomon yan kasi he will be the one who build the house for me. But if you look at it, ang karugto niya, and I will establish his throne forever. So kung establish his throne forever, hindi si Solomon. Dahil si Solomon, pagkatapos niya, nahati pa nga yung kaharian. Naalala ninyo? Rehoboam and Jeroboam? Naalala niyo pa yung kwento? Kung hindi niyo naalala, basahin niyo na lang. Okay? Basta, after Solomon, nahati yung kingdom, kasi si Solomon was not faithful to the Lord. Now, pero kung maalala ninyo, ano tong build a house for me? Remember Jesus Christ claiming, sabi niya, destroy this temple and in 3 days, I will raise it up again. So he was referring to himself as the house. And he will establish his throne forever. Now, I will be his father and he will be my son. I will never take my love away from him as I took it away from your predecessors. I will set him over my house. Remember? And my kingdom forever. And his throne will be established forever. So itong Mesayang inaantay nila, the anointed one, will be king forever. Hindi siya pansamantala lang. Nasusundan po? Okay. Sulit tayo. Kaya itong king na to was already been promised to the Israelites. Doon pa lang sa Old Testament, sa Genesis 12:3, he must be descended from Abraham. Kaya mababasa nyo sa Bible, sa Matthew, Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, Jacob begat Judah, Judah begat Perez, until it comes to David, then David to Jesus. Naalala niyo? Kasi para ipakita na si Jesus yung king in the royal line of King David and a great king. At hindi lang yon, he must be born of a virgin. Meaning, hindi siya ordinarily maipapanganak lamang na seed of a woman and a man. Ito, seed of a woman lamang. Ibig sabihin, walang binhi ng lalaki, pero mapapanganak siya. Kaya hindi ito pwedeng angkinin ng sino mang tao because he will be a man, he will be man and God. Bakit? Saan natin nakita yan? For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulder. Look at the words, government will rest on his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Eternal Father, the Prince of Peace. Napansin niyo po? So sabi niya, lahat ng ito, if you look at it, sino tinutukoy niya dito? Yung prophecies sa Old Testament, they were expecting a Messiah to come. He must be the king. Tama? Kaya pansinin niyo, itong king na to hindi ordinaryo. Bakit? In Matthew chapter 2, naalala niyo, the wise men from the far east, from the east, ano sabi? Where is he who has been born king of the Jews? Ano pansin niyo? Sino hinahanap nila? King of the Jews. Etong king na to, sobrang yaman. Alam niyo bakit? May sariling bituin. Saan kayo nakakita ng hari na may sariling bituin? Sabi niya, for we saw his star in the east and have come to worship him. Sige nga, sinong haring makikita ninyo, masasabi niya, aking bituin yan. Ito, claiming that I own the stars. I own, and he has a specific star that points to him. Now, listen to this. Kaya sabi ni Jesus, kung naalala ninyo, di ba sabi nila, yung prophecy sa Old Testament, sabi ganon, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you, and is just and endowed him with salvation, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Sino yun? Naalala nyo, during yung mga palaspas, celebrating the entrance of Jesus sa Jerusalem, saan siya nakasakay? At ang amazing sa prophecy nito, normally, ang hari, sasakay saan? Sa kabayo. Tama? Pero, pinrophesy na sasakay sa donkey. And sino yung sumakay sa donkey? Si Jesus. Now, tuloy tayo. Kaya nung siya po ay papako na sa krus, tinanong siya, and they began to accuse him, false accusation, saying, we found this man misleading our nation and forbidding to pay taxes to Caesar, and saying that he himself is Christ. Look at the words. They understood it. A king. Tama? Tama ba? So Pilate asked him, saying, are you the king of the Jews? Sabi niya, and he answered him and said, it is as you say. Now, paano yun? Akala ko ba forever yung kingdom? Mamamatay siya. Yun ang problema ng mga iba. Kaya hindi nila makompute si Jesus. Siya yung magiging hari, pero
mamamatay eh. Kaya yung mga nadiskaril yung mga disipulo, kaya nga nagtakbuhan sila nung na-persecute na si Jesus eh. Naalala ninyo? Because parang hindi naman reconcile. Ito yung haring inaasahan namin. Then all of us atin mamamatay. May nakalimutan sila. Sabi ni Jesus, look at this. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. Sabi niya, itong kaharian ko, hindi pang mundong ito. Now, tingnan niyo po. If you belong to Him, if you consider Him as your king, in other words, this is not your kingdom. Tama ba? Tama ba? Ngayon, kung hindi ito ang kingdom mo, bakit ka nakikipag-away sa mga taga rito? Pag-isipan natin mabuti. Bakit ka nakikipagtalo sa boss mo pag hindi binibigay yung gusto mo? Eh, hindi naman itong kaharian natin. Ang simple lang, if He is the King and He is the King of Kings, Lord, yung boss ko, isumpong mo na lang sa boss sa Lord mo, hindi yung, Maki, baka, wag magpatalo. Ano ka ba? This is not your world. Takbo ka sa Lord. Alam mo, kahit teacher, yung teacher mo, para ang labo-labo mag-grade, isumpong mo sa Lord, teacher lang naman yan eh. Hari ng mga hari yung Panginoon mo. Tama ba? Alam niyo kung ba't ko nasabi to? Naalala ko nung may scholarship ako sa college, yung teacher ko, ibang klase. Pag babae, ang taas ng grades. Pag lalaki, ang baba. Para maintindihan ninyo, ganito yan. Pag sagot kong ganyan, sasabihin teacher, not satisfactory. So, patay, mawawala, ko nito? Mawawala scholarship ko nito, Sumagot yung babae, copy-paste lang. Very good, Ang galing mo, iha, ganun. Kung ibang klase ito. Sabi ko, Panginoon, pwede po bang palitan yung teacher ko? Kasi matatanggal po ako sa scholarship. Lord, mahirap mag-aral. Wala akong pang tuition. Sabi ko, Lord, please palitan nyo na. The following week, hindi na nag-appear yung teacher ko. Bakit kaya hindi na pumasok? Nabalitaan namin, napalitan. Kaya lang wala pa yung kapalit. Pero mo pinapalitan pa, wala pang kapalit. Doon maintindihan, may Diyos na nagko-control ng lahat. Nakuha ninyo? Kaya minsan hindi ka, naalala ko, nagtatrabaho ko bilang accountant, yung isang sa ahensya ng paniningil ng buwis. Yung kliyente ko, hininga ng pera eh. Iyak yung kliyente ko, sabi niya, wala na nga po akong pera, kinuha pa po eh. Di ko kailangan niya magbayad, pinilit po eh. Di bali po, wag na kayong mag-alala. Ipasa Diyos na lang natin siya. Siya naman ang hari ng mga hari. Di sinumbong namin sa hari ng mga hari. Alam niyo kung ano nangyari? Nag-inom yung kung naningil ng buwis, nag-iinom. Alam niyo nangyari? Hindi na nagising sa pagkalasing. Sa madalit silita, teto. Hindi ako natuwang namatay siya. Baka akala niyo, patay, hindi po ako natuwa. Siyempre, natakot din po ako. Pero naisip ko lang, walang pwedeng magmalaki. May hari ng mga hari eh. Kaya di mo na kailangan makipag-away pa. Nakuha niyo po yung sabihin? Minsan, tayo parang naglubog tayo, grabe naman, nawala yung negosyo sa akin. Dinaya ako ng mga walang yan. Wag, relax ka lang. May Diyos eh. Don't you trust that your King, the King of Kings, is still in control? Nagkakaintindihan po? Pakisabi sa katabi mo. Ang tanong, siya ba talaga hari mo? Kaya itong si Jesus is the expected King. And look at this. Kaya sabi ni Jesus, therefore Pilate said to him, so you are a king. Jesus answered, you say correctly that I am a king. For this I have been born. For this I have come into the world to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. So here is Jesus, the king. Na kaya nga, when you accept Jesus as your Lord, you are accepting Him as your king. Kaya tingnan yung sabi ng Lord, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Kaya nga ang lungkot, maraming tao, they claim to be Christians, but they never understood about the kingship of Jesus Christ, being the Christ. Hindi na naintindihan. Isipin niyo mabuti. Naalala niyo si Nehemiah? Nung nakita huning ng hari, ba't ka malungkot? Takot ng Nehemiah, napapray ka agad. Alam niyo kung bakit? Kasi bawal ang nakasimangot sa pagsisilbi sa Diyos, at sa pagsisilbi sa hari. Pinapapatay. Kaya nung nakita niya kasimangot, patay, nakita ng hari, ba't ako nakasimangot? Pwede na siyang patayin at that time. So he prayed. Naalala niyo? Pero sa atin, kaya nga pagka nakita niyo, pagka yung talagang hari namin to, ito hari namin, kaya sa Britanya, pagdating ng hari, talagang tumatayo silang lahat, giving respect to the queen or to the king. Ibang-iba sila. Kaya nga ho na isulat yung kantang Majesty. Naalala niyo? Sabi ni Jack Hayford, nakita niya paano paggalang nila sa reyna. Sabi niya, eto pagdating ni Jesus,
majesty. Talagang worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Bigay. Talagang tayo kasi hari ito eh. Pero yung mga Christians, they claim Him to be the Christ. Pero ano? Majesty. Worship His majesty. Pag sinabi, anak, gising ka na, magsiserve tayo sa Panginoon. Antok pa ako eh, nakakainis naman eh. Tago din ng... Pag-worship ka, antok pa ako eh. Matutulog ka naman pag nagpipreach na eh. Yeah? Pag-isipan niyo mabuti. Is that the way you serve the King? Kaya minsan, nagdadabog ka sa opisina, tinatamad ka mag-opisina. Ba't ka tinatamad? Kasi nga, you are serving the King of this world instead of serving the King of Kings. Pag pumasok ka sa office, isipin mo, no, I'm serving the King of Kings. This is not the King of this world. I'm not serving my boss. I'm not serving my manager. I'm serving the King of Kings. And I will serve Him with gladness in my heart. Pag pumasok sa school, you're not serving your teacher. You're not serving your parents. You will be studying there because I will be serving the King of Kings. And I will give my all. The very best that He deserves. Ang tanong, is He your King? Kaya makikita nyo na kagad sa service pa lang. Makikita nyo na kagad. Pagpunta mo na sa Bible study, pagpunta mo sa D-group ninyo, pagpunta nyo lahat, everyone is doing their best. Why? Because they're serving the King of Kings, Jesus. Nagkakanindihan po. Pakisabi sa katabi mo, your King deserves the best. Give it to Him. Amen? Give it to Him. Is that your best? Sabi mo, kulang na lang, lagyan mo ng bubble gum. Palaki, pabulubuhin na ganun eh. Wow. God, our King, deserves the best. Now look at this. Kaya naman, and here is the King, He spoke. If you want to be committed to the King, itong challenge ng King. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Look at this. But this of spoke the Spirit, whom those who believe in Him were to receive, for the Spirit was not yet given. Because Jesus was not yet glorified at that time. Now Jesus is already glorified. Now listen to this. Sabi ni Jesus, itong Christian life is not a doctrinal understanding of faith. No. Meron pong kaakibat na experience. Nagkakabit na experience. Bakit? Tingnan niyo, sabi niya, rivers of living water. Kaya doon pa lang mayroon ng bukal ng sigla. Bukal ng sigla. Pag alam mong, teka muna, ito yung hari ko. Now, anong ibig sabihin ng lahat ng to? In order for us to be able to commit ourselves to Jesus, meron pong kondisyon. Daling alalalan. Able. Sabi mo, Abel. Hindi Bisaya yun. Talagang pangalan yun. Abel. Yun ang ating gagamitin. Abel. Okay? Hindi Abel Abel. Pakisabi sa katabi mo, Abel. You have to acknowledge our thirst of Him. Ano ibig sabihin? Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ano sinasabi niya dito? Pag-isipan niyo mabuti ha. Naalala niyo yung celebration? In celebration, dadala sila ng tubig sa altar, and they were rejoicing with all the congregation, and the priest carrying the golden flask. He will pour out the water on the altar to remind them of the event during the days in the wilderness when they had no water. They were dying, walang tubig. At naghingi sila sa Diyos. Anong ginawa ni God? Inutusan niya si Moses to strike the rock. Naalala nyo? Pukpukin mo yung rock, and from that rock, lalabas yung tubig. And alam niyo ba ang simbolismo nun? Sino yung rock na yon? In 1 Corinthians, all drank the same spiritual drink, for they were drinking from spiritual rock, which followed them, and the rock was Christ. Kaya ito si Jesus Christ, bagamat in danger yung buhay niya, was willing to shout at the very last day of celebration to tell them, if you are thirsty, remember in this celebration, it was about the thirst, come to me, and I will give you this drink that you need. Ano sinasabi niya? Naalala niyo, in order for you to be satisfied, I would be struck. Pupukpukin ako. I will die on the cross for you so that you will no longer be thirsty again. Yun ang representation ni Jesus. Kaya siya yung rock, siya yung pinukpok. Kaya naalala niyo yung pangalawang beses na
Hindi na pinapupukpok ng Diyos. Sabi lang, command the rock to give out water. Naalala niyo ba yung kwento? Hindi niyo maalala? Kaya naalala niyo, pinalo ni Moses sa galit niya, pinalo niya pa rin. Kasi sabi niya, he misrepresented God. Pinalo niya ulit. Anong sabi ng Lord? Dahil sa ginawa mo, you will no longer enter the promised land. Tama? Kasi ganito yan. Once lang mapapako si Jesus sa cross. Once lang siyang mapapalo. The next time around, now that this water is there, i-command mo na lang. Because of the sacrifice of Jesus, kaya nga yung mga anak ng Diyos has the confidence to pray to the Lord of whatever need they have. Kasi napalo na si Jesus ng minsan. Hindi mo na kailangan magmakaawa pa, Panginoon, para mo ng aawa. Bigyan mo na to. Hindi ho eh. Nagdusa na siya noon, minsan lang. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya nga itong hari na ito, parang sabi niya, I was stricken for you. Pero ikaw, you are given the right to become my child. And as the child, you can just tell me what you want. I'm here for you. Eh bakit hindi binibigay niya lahat ng gusto natin? Because not everything that you want is good for you. Tama ba? Tama ba? And as the wise king, he will not give you anything that will destroy yourself. Yun ang isang bagay na maintindihan mo sa Panginoon na ito. Kaya po, sabi ni Jesus, look at this. Kaya pag uhaw ka, hindi ka na makikipagtalo. Yung mga Pharisees, they were very religious. Pero tingnan mo, the Pharisees answered them, you have not been led astray, have you? Nagtatalo-talo sila. No one of the rulers of Pharisees believed in him. Has he? Sabi niya, but this crowd which does not know the law is accursed. Sabi niya, Nicodemus, he came to him before being one of them, said to them, sabi niya, our law does not judge a man unless it first hears from him and knows what he's doing. Does it? Sabi niya, they answered him, you are not also from Galilee, are you? Search and see that no prophet arises out of Galilee. And everyone went to his home. Ano nangyari sa kanila? These people, they were very religious, but they were not thirsty for God. How did I know? Kapag ikaw ay uhaw na uhaw, nasa disyerto ka, wala ka nang mainom, mamamatay ka na sa uhaw. Pag nakakita ka ng tubig, i-analyze mo pa ba yan? Ano kaya ito? Malinis ba ito? Sino may gawa nito? Matamis kaya? Masarap kaya? Kapag ikaw na uhaw, hindi mo alam kung lason yan eh. Basta yun, tubig. Hindi ka titigil, tama? Tumigil ako kasi hindi ako uhaw. Hindi ka titigil, inom ka ng inom. Inom ka ng, kailangan ko to. Hindi ako pipinig. Kaya alam nyo, naalala nyo nung nakilala si Jesus Christ? When you're so thirsty, you just keep on reading the Word. You just keep on listening to the teachings of the Word. You just keep on wanting to desire and know more of Him because you're so thirsty of Him. Napansin niyo po ba yun? Kaya hindi ka papahid. Sige, pinakikinggan mo ng gusto. Oo nga. Grabe. Hindi ka nakikipagdiskusyon, hindi ka nakikipagdebate. Kasi yung mga nakikipagdebate, hindi uhaw yun. Ang uhaw, gusto kong makilala si Jesus. Gusto ko siyang maranasan. Gusto ko siyang maintindihan. Kaya nga mapapansin nyo, maraming tao, they claim to be Christians, but they were never hungry for Jesus. And you know why? Hungry sila for what they can get from Jesus. Not Jesus Himself. Kaya nga, papasok sa opisina, hindi man lang na binabasa yung Bible nila, hindi nila inaalam ko, hindi na sila nagpe-pray, basta nagmamadali sila palagi. Bakit? They're not hungry and thirsty for Jesus. Kaya magtataka sila pagdating sa opisina, galit na galit sila, mainitin ang ulo nila, kasi hindi sila uhaw kay Jesus. Pati mga estudyante, ganoon na rin. Hindi sila uhaw kay Jesus, kaya pagdating sa eskwelahan, takot na takot sila. Pag may exam, kinakabahan lagi. Hindi sila matutong magtiwala sa Diyos. Lord, binigay ko yung best ko. Pasado o hindi, maluwalhati kayo. Kasi makikita mo lang yan pag nag-uumapaw yung realidad ni Jesus sa buhay mo. Amen? Hindi ka masyadong concerned sa opinion ng ibang tao. Mas concerned ka sa opinion ng iyong Diyos na kinauuhawan. Nasusundan po natin. Tuloy tayo. Tingnan niyo ha. Kaya sabi ni Jesus, for by this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Ano napansin niyo? You have a divine nature. Itong Kristyanismo, hindi yan parang intellectual belief. There is a divine nature in us that gives you strength, that overcomes the challenges of this world. Why? Because you have Jesus. You are satisfied by Him. Nagkakaintindihan po. Hello? Ang tanong lang, uhaw ka ba para sa Kanya? O uhaw ka lang ng mga gagandang motivational talks? No. Are you thirsty for Jesus? Now listen to this. Tingnan nyo, maging sa langit, sa langit. Sa last days,
Then he showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. In the middle of the street, on either side of the river, was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Wow, exciting. There will be no longer any curse. And the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bondservant will serve Him. Lahat magsisilbi sa Panginoon Diyos in His kingdom. Blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and may enter by the gates into the city. Outside, hindi lahat kasali. Sino mga nasa labas? The dogs. Ito yung mga dogs, ito yung mga reklamo ng reklamo. Ito yung mga scavengers. Walang ginawa kundi kumuha lang ng kumuha ng pagkain anywhere. Hindi ito yung mga domesticated dogs. Kaya dogs and the sorcerers, mga mangkukulam, mga immoral person, mga murderers, and the idolaters. Hallelujah! Hindi kayo kasama, tama? Hindi tayo kasama sa mga nasa tagalabas, tama ba? Ay, salamat. Oops, hindi pa tapos. And everyone who loves and practices lying. Nagsisinungaling ka? Nakakapagsinungaling ka pa rin? Napapractice mo pa rin yun paminsan-minsan? Kasama ka sa labas? Yun ang sabi. Pakisabi sa katabi mo, nagsisinungaling ka pa ba? Magsabi ka ng totoo. Tingnan nyo ha, nagtatanong ka pa lang, nagsisinungaling na kaagad ha. O, tingnan nyo ha, kasama doon. Eh, paano na tayo? I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things for the churches. For the churches! I am the root and the descendant of David, the bright morning star, the Christ. The Spirit and the bride says, come, and let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who wishes to take the water of life without cost, come. Ano sabi niya? Kung ikaw yung nasa labas, para hindi ka makasali sa kanila, you must be thirsty. Anong difference ang thirsty at moral? Ang mga moralidad na tao, ganito. Sa kanila, laging, they demand, they thought they deserve God's blessing because they're quote-unquote good. Ang thirsting tao, wala siyang ipagmamalaki. Wala po akong kailangan, tubig lang po. Uhaw po ako. Wala akong pambayad, uhaw po ako. Naku, ano yung sabihin? Kasabi ni Jesus, yung naka-welcome lang dun sa kanyang kaharian, yung mga uhaw. Yung wala silang ipagmamalaking kabutihan para makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang tanging pag-asa nila si Jesus na isang source of water. Because I will give you water. Sabi niya, those who are thirsty, come! Kaya mga kapatid, kung inaakala ninyo by just doing good or attending discipleship program, part of the program of the church, you're doing God a favor, you're wrong. God is doing a favor for you because you're hungry. In fact, you will never ask for more if you are not really thirsty. Tama ba? Kaya nga mapapansin nyo, hindi kayo nagbabasa ng Bible pag umaga, pag Lunes, kasi hindi kayo uhaw. You're not hungry for Him. You're not thirsty for Him. Kaya nga hindi kayo nag-a-attend ng minsan ng Bible study, kasi alam ko ng alam, you're not thirsty for Him. You don't want Him to know Him more because you are not thirsty for Him. You're not thirsty for Jesus. Kaya yung buhay natin, dry. Hindi lang natin inaamin. Let me challenge you. Yung mga hindi uhaw kay Jesus, you just ask yourself, yung pagod na pagod ka, trabaho ng trabaho, at si Jesus parang sa tabi lang, at kung may problema ka lang, saka tatawag sa kanya, saka lang mauuhaw, pansinin mo yung buhay mo, walang bukal mula sa kabuturan ng iyong belly, sabi. Walang bukal. Lagi kang galit, lagi kang tuyot, lagi kang walang pag-asa. Parang nasa mo, kakapagod ang buhay na to. Bakit? Walang bukal. Buti na lang sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw to. Hallelujah. Buti na lang hindi ikaw to. Kaya nga mapapansin ninyo, tataka sila, paano ka nagkaroon ka ng oras mag-Bible study? Paano ka nagkaroon ng oras para pa mag-pray kada umaga sa busy ng buhay? Uhaw eh. Sa totoo lang, hindi nga issue traffic eh. Ano yung napansin nyo? Pag uhaw ka, pati traffic, mayroong pagkagutom. Sino dito may asawa na? Pakita sa kamay nyo, huwag kayo mahiya. Nung magkasintahan pa lang kayo, problema ba traffic? Pag traffic, ang saya-saya, ang tagal natin. Magkasama tayo lagi, di ba? Pag traffic, uhaw ka eh.
Isa yung sa presence ng girlfriend mo o kung babae ka ng boyfriend mo, kaya walang issue yung traffic. Tama? Nung asawa na, ang traffic? Hindi ka na uhaw. Hindi ka na uhaw. Napansin nyo? Gusto mo na makauwi. Nagmamadali ka na. Hindi ka na uhaw. Pero pansin mo, pag uhaw ka sa Diyos, pati traffic, gagamitin mo yung traffic. Ako, nagulat po ako, pati lalagyan ko ng DVD, makikinig ako ng message, sobrang excited ako. Sabi ko, God, thank you. Kinakausap mo ako kahit sa loob ng traffic. Minsan magpe-pray ka lang, minsan nung nagdadrive ako, umiiyak lang akong bigla. Iyak lang ako, naiyak. Sabi ko, Panginoon Diyos, salamat. Pinatawad mo ako. Kasi kung ako lang, wala akong karapatan. Pasalamat ako, nagdadrive ako. Dude, hindi dinadrive ako. Salamat, may dinadrive ako. Di ba? Nung namatay, ay, patay. Salamat, namamatay. Di ba? Kesa naman yung namatay! Kakainis! Walang bukal. Walang bukal ng tubig kasi walang uhaw sa Diyos. Are you following? Nga, pagdating niyo sa bahay, yung pagka nandun yung asawa mo, bungangan mo nga, may bukal. Tatabunan mong apoy ng salita. Bigla mo lang siyang yayakapin. Sweetheart, I love you. With the love of Jesus. Naku sa opisina, habang lahat may itang ulo, yung bukal mo, the Lord loves you. I will work with all my heart. May bukal. Because I have already found the source of water that I will no longer be thirsty again. Hindi ka na naghahanap ng ano sasabihin ng tao. Because your satisfaction is in Jesus. Nagkakaintindihan? Sabi ni Jesus sa sunod, you have to believe in Him. You need to believe of His claims. Ano sabi niya? He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Kasi nga hindi mo ito rin kaya. You cannot be joyful in serving God. You need the power that comes from me. So you need to believe me. Sabi ni Jesus, you have to believe me. Kaya nung mga tao, when they heard this, they were so excited. You know why? Because they remembered the prophecy in Zechariah. As the day of the Lord is coming, Jerusalem, I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it. Then the Lord will go out and fight against those nations as He fights on a day on a battle. On that day, living water will flow out from Jerusalem. And sabi niya, the Lord will be king over the whole earth. On that day, there will be one Lord and His name, the only name. And they were so excited. They were saying Jesus as He was speaking, come, those who are thirsty. Kaya sabi niya, this will be the punishment of all the nations who do not go up to celebrate. Ano yung celebration? Festival of Tabernacles. Sabi ka, because there would be a great celebration where Jesus would be the king. Pero sabi ng mga tao, we're expecting Him. Ang problema, na-miss nila. Na-miss nila yung prophecy prior to chapter 14, yung chapter 12. Ang sabi niya, the prophecy, the word of the Lord concerning Israel, the Lord who stretches out the heavens, who lays the foundation of the earth, the one who forms the human spirit within a person declares. So siya yung nag-create, siya yung creator, tama ba? And He's prophesying, I'm going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples. Sabi niya, reeling Judah will be besieged as well as Jerusalem. Now let's jump to verse 10. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one who mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. The Lord who created the heaven will be pierced. Sino yan? Si Jesus. And sabi niya, and they will look for me. Listen to this. On that day, the fountain will be opened in the house of David, and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Ito na-miss nila. They wanted the salvation that comes from God. Sabi ni God, hindi. You will first pierce me that I may cleanse you from your sin and impurity. Then I will give you my Holy Spirit. Tama? Yun ang kondisyon. Kaya tingnan nyo ha, di ba hahanapin nila si Jesus, tama ba? Look at what Jesus said. You will seek me and will not find me. And where I am, you cannot come. What is the statement that He said? You will seek me and will not find me. Where I am, you cannot come. Kaya sabi ni Jesus, ako yun. Ako yung fulfillment na ito. Naalala nyo, the one you pierce, you will look for Him. You will mourn like looking for a child. You will seek me, but you will not find me. Bakit? Because I will first cleanse you. I will first die for you. I will first clean you so that you would be pure. Then I will give you my Holy Spirit. Tama?
Kaya sabi ni Lord, kaya ang resulta, you have to live with the overflowing presence of the Holy Spirit. Paano yun? Tingnan niyo sabi he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. And sabi niya, but this spoke of the Spirit, whom those who believe in him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Now listen, Jesus is now glorified. And promised niya, He will give you the Holy Spirit. Look at the words. Rivers of living water. Hindi lang river. Rivers! Gano'ng karami? Dami! Tuloy-tuloy! Rivers of living water will flow. Ang tanong lang, huwag mong pigilan. Promise ni God yun. Kaya magtataka sila, bakit ako dry na dry? Bakit ako parang wala patulo-tulo lang? Hindi. Ang promise ni God, rivers of living water. Kaya kapag patulo-tulo yan, hindi si Lord na may problema. Ikaw at ako may problema. Tama ba? Kaya sabi ni Jesus, this is my promise to you. Allow it to overflow. Allow it to overflow. Kaya nga as you are walking with the Spirit, as you are living out the very presence of the Holy Spirit, ito ang resulta. Tingnan niyo sabi ng Bible. Though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible, full of glory. Hindi ito yung tawa ng tawa. Baka akala nila tawa siya. Baliw yun. Ang sabi ni God, you will greatly rejoice with joy inexpressible. Hindi mo ma-explain, bakit ako masaya kahit ang dami kong problema? Hindi mo ma-explain, bakit ako may kapayapaan kahit ang dami-daming problema sa mundo? Hindi ko ma-explain, ang gulo-gulo ng Pilipinas, pero relax ako. Traffic, pero masaya ako. Alam nyo, minsan iisip-isip ko, naalala ko, sino sa inyo mga may asawa na? May asawa na. Please, pakita sa kamay, huwag kayo maya. Nung kasintahan nyo pa lang yung asawa ninyo, pag natatraffic kayo, galit ba kayo? Okay, may traffic. Di ba? Kakapik ko naman, traffic. Hindi. May traffic. Buti nila, magkasama tayo. Sana, wag na tayong makarating. Di ba? Traffic. Di ba? Enjoy na enjoy ka eh. Tama ba? Pero nung asawa mo na, ang tagal naman. Nagmamadali ka na. Bakit iniisip mo yung mga bata, walang kakainin, iniisip mo magluluto ka pa, nagmamadali ka na. Hindi mo na na-enjoy yung kasama mo eh. Kasi palagi na kayo nag-aaway. Ano yung sasabi ng Diyos? Alam mo sa totoo lang, if you are filled with God, pati yung traffic, joy mo eh. Pwede kang mag-pray. Naalala ko po, there was a time, I was driving. Umiyak ako sa Lord. Nagdadrive ako, umiyak ako. Sabi ko, God, ang bait mo. Anong karapatan ko para may manahiwin ako sa sakyan? Nag-isa lang ako. Umiyak lang ako. Sabi ko, Lord, salamat po, nakakapag-drive ako. Salamat po talaga, salamat po. Tapos, naisip-isip ko. Tapos biglang nagre-recall, naisip ko, mayroong nag-text sa akin kanina. Sabi niya, nakapakinig siya ng message ko. Bless na bless siya. Sabi ko, Lord, biruin mo, sino naman ako para pakinggan? Naalala ko, sinipa na ako eh. Sinipa na ako sa ministry. Wala na gusto matiwala sa akin. Pero ito ang Diyos. Because He knows. He alone can really satisfy the thirst that you have in your heart. Amen? Nagkakanindihan tayo? Paano ka namatay yung kotse mo? Lord, salamat, may namamatay na kotse. Yung iba nga hindi nag-i-start. At least ako, meron. Naalala ko, hindi ako makalimutan yung mama. Papunta siya ng prayer mountain. Bakit ka pupunta? Magpapasalamat ako sa Diyos. Alam niyo yung jeep niya, yung sasakyan niya, yung wiper, ginaganyan niya pa. Lalabas pa siya nagdadrive. Sabi ko, magpapasalamat siya sa Diyos. Kahit gano'n ang sasakyan niya. Yung iba, reklamo na reklamo. Ang ganda-ganda ng sasakyan. May aircon pa. Ano ba naman? Ang dami-dami. Ang gulo-gulo ng traffic na ito. Ito, nagpapasalamat. Lord, thank you, ha? At least, di ba? Nagwa-wiper pa sa labas. Tapos basang-basa siya. Sabi ko, Lord, ba't may mga ganong tao, no? Ang saya-saya nila. Pag-isipan niyo mabuti. Minsan nga, mas gusto ko pa isipin na, ano mas masaya? Naka-BMW ka, na-traffic ka, tapos into, tapos anda na naman, dahil nag-go. O yung nag-go-go na, ayaw pa mag-start. Lord, ayan na yung MMDA. Tapos naka-under ka, hallelujah, tapos yung MMDA. Lahat suspend. Di ba? Sa totoo lang, ano yung joy mo? Not because of the reality of God in your life every day. Kaya ang Christianity is not only intellectual, it's experiential. Naintindihan niyo po? Kahit nagluluto ka, nag-i-enjoy ka eh, kasi nag-uusap kayo ng Diyos eh. Buhay siya eh. Pero mo, may niluluto kayo, iba nagdadabog, luto, ang dami naman niluto, dami-dami.
Samantalang, Lord, thank you, may niluluto ako. Kakain ako mamaya. Lord, napakabuti ninyo. Yung iba nga ang yaman-yaman, hindi makakain dahil may high blood, may sakit sa bato. Hindi sila makakain. Pero Lord, thank you ha. Nakakakain ako. Nagkakaintindihan tayo? Kaya sabi ng Bible, hope does not disappoint. Why? Because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. And finally, friends, you know that the Holy Spirit is at work in your life. You know why? But when the Holy Spirit of truth comes, He will guide you. Isipin mo, He will guide you. Meron ka na kagad direksyon sa buhay. Into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak. Tuturuan ka pa niya. Tama? He will disclose to you what is to come. Hindi ka maso-surprise sa mga mangyari. Kasama mo siya. Iga-guide ka niya. He will tell you what to prepare. He will tell you to prepare. And He will glorify me. You know that you have the Holy Spirit because you will glorify Jesus, for He will take of mine and will disclose it to you. Alam mong na kay Jesus ka, you know why? Because your very heart is always to glorify the King of Kings. Let me end. Si David Livingstone ministered in Africa. Ay sa Africa, coming from a Western country, well-provided, wala siyang mainom na tubig kasi yung mga tubig contaminated. Kaya sabi ni David Livingstone, nag-alaga niya lang siyang ng kambing. Yung kambing yun ang ginagatasan niya, yung ininom niya. One time, na-meet niya yung pinakahari doon sa lugar na yon. At alam niyo kung anong hiningi sa kanya ng hari? Yung kambing. Ito na lang nga yung maiinom kong gatas. Kiningi pa nung hari. Ano ba naman to? Tapos, binigay nung hari dahil wala siyang choice. Hari yun binigay niya. Binigyan siya ng patpat. Binigyan siya ng patpat bilang kabayaran. Sabi niya, dahil sa kabutihan mo, binibigay ko siya yung patpat na to. Di sa pag-uwi niya, parang sa mga loob niya, sabi niya, partner, kahit kakwento niya yung labo, bino mo naman patpat lang binigay. Hindi yan patpat! Sabi nung scepter yan! Scepter! Yan yung ng staff, ruler staff. Ibig sabihin yan, lahat ng kambing sa buong Africa, iyo! At hindi lang yun, kahit saan ka pumuntang tribo, basta nakita nila yan, may karapatan ka humingi ng kahit anong gata sa kanila. Pag-aari mo yan para bilang representative din ng hari. Grabe, sabi ko, pag-isipan niyo mga Christian, minsan nabubuhay tayong talunan. Nabubuhay tayo na parang wala tayong Diyos. Nabubuhay tayo parang walang hindi totoo si Kristo. Nakalimutan mo anong nasa kamay mo. Hindi yan patpat. Yan ay kapangyarihan ni Jesus bilang hari ng mga hari upang magamit mo bilang patotoo patungkol sa Kanya. Sabi ng Bible, and you shall receive power from on high that you will be my witnesses. Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Wala kang dahilang hindi maging masaya para sa Kanya upang mag-umapaw ang realidad ng banal na Espiritu sa buhay mo dahil ang hawak mo hindi patpat, kundi ang scepter ni Jesus, ang hari ng mga hari. Are you a committed follower of Jesus? You ask yourself, are you a committed follower of Jesus? Now let me end. Ano sabi ng Bible? Do not get drunk with wine, that is dissipation, but be filled with the Spirit. Ano gagawin mo? Speak to one another in psalm and hymns, spiritual song, singing and making melody with your heart to the Lord, an overflowing joy. Tama ba? Tingnan nyo kung bakit makakapag-submit ka because of the Holy Spirit. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ, to God even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Alam niyo yung mga taong reklamador, hindi marunong mag-submit, walang Holy Spirit Nakuha niyo po. Kausapin niyo yung asawang babae. Sabi mo, alam mo ba di ka nagsasubmit? Minsan. Hindi mo hinahayaan yung Holy Spirit mag-flow. Kasi may fear ka, parang parang iniinsulto ka. Hindi, kung may Holy Spirit, ba't ka matatakot? He's in control. Amen? Sa opisina, ba't ka reklamo na reklamo? Holy Spirit, allow it to flow. Huwag mong takpan. Allow it to flow. Because that is the promise of Jesus. Let me end with a story.
Kilala niyo si David Livingstone? David Livingstone, hindi siya makainom ng tubig sa Africa noon kasi nga yung kontaminado yung mga tubig eh. Kaya meron siyang alagang kambing, ginagatasan niya na lang lagi yung iniinom niya. Isang araw, na-meet niya yung hari doon sa lugar. Yung hari, kinuha pa yung kambing niya. Yun na lang yung source ng kanyang inumin. Kambing, kinuha pa. Alam niyo kung anong kapalit? Yung para pong patpat. Stick. Sabi niya, grabe naman yung hari. Hindi siya makareklamo, hari eh. Grabe naman yung hari na yun. Sabi niya sa katribo na kausap, grabe yung hari na yun, kinuha yung kambing ko. Yun na lang ang naiinom ko ng gatas eh. Hindi ako makainom ng tubig eh. Ito lang binigay niya sa akin, oh, patpat. Pagkasabi niya, patpat, tingnan mo nga. Hindi yan patpat. Yan ay scepter. Ibig sabihin yan, kahit saan ka pumuntang tribo, lahat ng kambing iyo. Lahat ka pumunta doon, lahat ang kunin mo iyo. Yan ang hawak mo, yung scepter. Ano sinasabi ni Jesus? Ang binigay niya sa iyo, yung kanyang pagkahari. Kaya sabi niya, huwag mong dalhin yung patpat mo, dalhin mo yung scepter ni Jesus. Pero ang marami sa atin nabubuhay doon sa patpat at inatyaga yung ating kambing at nakalimutang ibigay mo yung kambing mo sa Diyos at ibibigay niya yung scepter. That everything in this world is for you to be used for His glory and honor. Kaya tanongin mo sarili mo, anong hawak mo? Patpat o ang scepter ni Jesus Christ? Where you say, I am committed to be His follower. That wherever I go, I will bring this scepter, for He is my King, the King of Kings and the Lord of Lords. Tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Mga kapatid, habang kayo nakayukot, nakapikit, talaga bang si Jesus ang hari ng buhay mo? O siya'y alipin na tinatawagan mo lang siya pag kailangan mo siya? O siya ang hari ng buhay mo na nilalapitan mo siya upang tanungin kung paano mo siya paglilingkuran? Anong sabi ni Jesus? Kaya nga ang mission natin dito, to honor God, to honor Him, and to make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. Friends, hindi tayo interesado for people to come. We are interested for them to follow the Christ, Jesus, the King of Kings. Kaya nga when the Lord tells us to make disciples, we do it. Why? Because He is our King. Because He is the King of Kings, the Lord of Lords. At ang binigay niya sa iyo is not a stick, it is a scepter. That wherever you go, you are His witness. You are His witness. You are the witness of the King of Kings, the Lord of Lords. So wherever you go, serve Him. Be committed to follow Him wherever you go. Thank you, Jesus. Kapatid, before we end, I challenge you. If He is not yet Jesus is not yet your Christ, the King of your life, where you say, Lord, I will follow you wherever you send me. Kung hindi pa siya ang hari ng buhay mo, don't wait for tomorrow might be too late. Because the kingdom of God is only for those who acknowledge Him as His King, as the King. Kaya kapatid, taas mo kamay mo, as a sign of your surrender, I am yours, Lord Jesus. I want you to be my King. I accept you as my King. I am thirsty. I don't want further experience. I want you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for these hands, those hands that are raised. Thank you. Hallelujah. And for those who raise their hands, sabihin mo sa Panginoong Jesucristo, Lord Jesus, I come to you. I am thirsty. And acknowledge you as my King, my Lord. So, Lord, I am here at your service. Use me for your glory and honor. Allow me to speak of you, to testify of you. Allow me to obey you with all of my heart as you allow your Holy Spirit to flow from my belly, and to allow the power of your Holy Spirit to be at work in me as you promised. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And for the rest of us, if you are still feeling you are a Christian and yet you are powerless, you have no power, you're not experiencing the rivers flowing from your belly, why don't you tell Jesus, and Lord Jesus, forgive me
for not allowing you to be the real king of my life. So Lord Jesus, reign in my life and allow your Holy Spirit to move upon me, to consume me, and to use me for your glory and honor alone. Thank you, Lord Jesus. We love you, we praise you, we honor you. Thank you, God. And Lord, for all of us here, I praise you and thank you, Lord God, for reminding us of who we are in you. Lord, thank you that we are your servants, the King of Kings. Lord, we are higher than the president of this country in that we want to serve. We want to serve this country. We want to honor you wherever we are, for we are your servants. Thank you, Lord Jesus. I pray, Lord God, to empower us continually with your Holy Spirit to fulfill the mission that you have set before us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Yamang si Jesus ang siya nating dakilang tagapagligtas, nararapat lang rin na siya gawin nating Diyos at Panginoon nating buhay. Sa aming mga panahon sa unang pagkakataon, nais namin kayong anyayahan sa aming Welcome Center na matatagpuan sa ikalawang palapag ng gusaling ito. Sa lahat po na nais magkaloob at i-express ang pagsamba sa pamamagitan ng pagbibigay, there are tithes, offering boxes around the area. You could proceed there. And for those who are still in need of prayers, you could stay and remain. Narito po ang ating mga pastor para po kayo ipanalangin. As we all close, let us all declare that the Word of God is the lamp unto our feet and the light unto our path. We sing this song. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sing it one more time. Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, be still, you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Sing it together. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. One more time. Thy word is a lamp unto my feet. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. You're the light unto Jesus is the light unto our path. You're the light unto my path. God bless everyone. Have a blessed Sunday ahead. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.